Good day once again. Welcome to my second video tutorial for house electrical design. At ang topic po natin ngayon ay tungkol sa computation ng actual load para sa single circuit design natin sa single family dwelling excuse na may area na up to 50 square meter. So, it's the same floor plan dun sa aking unang video na mayroon tayong single circuit comprising of lightings, outlet, at convenience outlet or receptacle outlets. So, meron po tayong single circuit. Single circuit po siya. Ang circuit home run natin ay number 1. Tungo dito sa ating panel box, sa power panel. So, itong single circuit natin ay permitted sa Philippine Electrical Code. So, papakita ko sa inyo kung safe ba itong single circuit loads. Okay. So, una, tingnan natin yung ating design na single circuit. So, meron tayong general lighting loads. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, meron tayong 9 lighting outlets. Ito po, sinulat ko na. 9 lighting outlets. 9 lighting outlets. At meron po tayong convenience or receptacle outlets na tugang or duplex outlets. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito po, 7 convenience outlets having tugang on each plate. So, 7 times tugang is equal to 14. So, meron po tayong 14 outlets. So, as a basis of design, yung mga lighting outlets natin, minumultiply natin sa 100 watts or VA as a design requirement. So, 9 times 100 is equal to 900 volt ampere. Ito naman pong 14 receptacle outlet times 180 volt ampere is equal to 2520 volt ampere. So, pag tinotal po natin siya, so ang total computed load po natin, total load po natin as per computation is equal to 3,420 volt ampere. So, yan po ang total niyan. So, sa Philippine Electrical Code, sa PEC, we are permitted to have 20 two-wire single branch circuit provided that the total load not to exceed 3,680 volt ampere. Yan. Ito po yung para sa single family dwelling not more than 50 square meter. Yan. So, 20 ampere times 80% maximum permissible load is equal to 16 ampere. So, 16 ampere times 230 volts is equal to 3,680 volt ampere. Ito po yan. Yan po siya. So,
So we are permitted nga dun sa single circuit provided sa Philippine Electrical Code criteria. So meron po tayong dalawang criteria para po sa single circuit load. That no receptacle having one plug cord appliance more than 80% of circuit rating. So dapat wala raw po tayong single cord appliance na more than 80% ng circuit rating. So 20 ampere po yung circuit natin, rating, times multiplied by 80% is equal to 16 ampere or 3,680 volt ampere. So yan po yung first criteria. So second criteria is no fixed appliance of 50% circuit rating, which is 20 ampere times 0.5 is equal to 10 ampere. So ibig sabihin, dun po sa mga fixed appliances or yung pong mga continuous na 24 hours na nakasaksak po sa ating receptacle outlet, dapat hindi po siya lalagpas ng 10 ampere. Kaya po dito sa ating tutorial na ito, naglista po ako ng mga typical household appliances para makita nyo ito kung papasok ba siya sa criteria na to. So ito po yung mga typical household appliances para po sa single family dwelling na hindi lalagpas sa 50 square meter. Okay, ito po, isa-isahin po natin. Kung meron po kayo sa bahay na LCD, LED TV, meron po yung wattage or load na 250 to 300 watts. In amperes, meron siyang 1.0 to 1.3 ampere. So DVD players, 25 to 50 watts. So 0.1 to 0.2 amperes. Stereo, 50 watts to 100 watts, may 0.2 to 0.4 amperes. Electric fan, 50 to 120 watts, 0.3 to 0.5 amperes. Refrigerators, depende po sa laki, 150 to 500 watts, so 0.65 to 2.2 amperes. Usually po, dito lang po siya karamihan. Nasa 150 watts lang siya, around 150 watts. Washing machine, depende rin po sa laki, 300 to 400 watts, 1.3 to 1.7 amperes. So rice cooker, 700 to 800 watts, 3.0 to 3.5 ampere. Flat iron, plancha, so 1,200 to 1,700 watts, so 5.2 to 6.5 amperes po yan. Water kettle, 1,800 to 2,300 watts, so 7.8 to 10 ampere po ang load niya. Bread toaster, 700 watts to 800 watts, so 3.0 to 3.5 ampere. Microwave oven, 1,000 watts to 1,200 watts, so 3.4 to 4.3 amperes. Electric cooker, 1,500 to 2,000 watts, so 6.5 to 8.7 ampere. So ano lang, ito pong values po ng amperage, kinuha lang po yan sa formula na I is equal to P all over V. So kung example po natin ay ito, ang I po natin is equal to ito po. Kung yung power natin ay 300 watts all over 230 volts is equal to ito po, tingnan po natin dito, kita po natin 300 divided by 230 watts, ito po 1.3
sa single decimal na lang po tayo. Ito po, 1.3 ampere. Kaya po, yan. So, ito po sa maximum natin. Ito po sa minimum. Around, hindi lang assumptions, hindi po siya assumptions kasi kinuha ko po yan sa mga appliances namin sa bahay. So, ganyan lang po siya. So, ito naman pong watts. Yung watts is, equal to, sa computation po natin is parating VA kasi po, tayo po ay nasa alternating current. So, actually, hindi po siya equal dahil po pagka in terms of AC current, AC systems, meron pa po siyang minumultiply pa po siya sa power factor. Yan. So, sa mga next tutorial ko po, maaaring may discuss ko po itong AC systems. More likely, magkaparehas po siya. Kasi ano naman po siya fixed naman po yung ano natin, yung ating wattage. So, tignan natin kung itong mga household appliances loads natin pasok dito sa criterias ng Philippine Electrical Code. So, ang sabi dito, no receptacles having one plug cord appliance more than 80% of circuit rating, which is 16 ampere or 3,680 volt ampere. So, kung mapapansin po natin dito, kahit po nasa maximum amperage, ang pinakamataas po natin dito ay 10 amperes. Meron pong 8.7 amperes, 6.5 amperes. So, at one time, kahit pagka po sinaksak natin yung isa rito, yung ipinlag po natin ng isa, kasi minsan gagamit po tayo ng water kettle to boiled water for around 2 to 3 minutes, let's say. So 10 amperes. Meron pa po tayong sa 10 amperes, may matitira pa po tayong 6 amperes para po sa lahat ng general lighting at other small appliances like yung pong fixed appliance po natin na 0.65 amperes. At kung meron din po tayong umaandar na mga 5 electric fan, so 5 times 50 ampere to 50, ay 5 times to 50 watts, so 250 watts, mga ano po yun, 1 ampere po yun, 1.1 ampere. Plus yung pong ilaw natin, yung ilaw po natin na naka-on, ay let's say, gumagana po siya lahat. So, ano po yun, kung 100 volt ampere po talaga siya, ang wattage niya ay 100 watts. So, 900 watts volt ampere po yun. Pero karamihan naman po sa lighting outlet natin, lighting units natin na daylight saving bulb or fluorescent bulb, hindi na po siya 100 watts. Hindi kasi po, noon po kasi, nagbe-base tayo sa incandescent lamp na may mga wattage na 25, 50 watts, 75 watts, 200 watts. Kasi kung gusto nating malinaw, gagamit po tayo ng 100 watts na incandescent. Kaya po 100 siya as basis. Pero po sa ngayon, may mga daylight saving bulb po tayo na 5 watts to 23 watts. Malakas na po yan. Ang katumbas na po niyan ay halos 100 watts sa incandescent lamp. Meron ang pinakamataas po natin ngayon na fluorescent ay nasa 20 to 40 watts lang. So kung ito lang po ang gagamitin natin, maximum, ipapalit po natin dito 40, hindi po natin makakalahati itong 900 volt amperes. So kung
kung let's say ang gamit lang po natin dito ay 20 watts. So nasa 9 times 20, 180 watts lang po tayo. Which is yung 180 watts po divided by 230, nasa 0.8 amperes lang po tayo. So kahit po gumamit po tayo ng 10 amperes plus sa mga ilaw po na 0.8 amperes, hindi po tayo talaga lalagpas sa 16 amperes. Yan po yung limit ng Philippine Electrical Code. Yan po. Kaya safe po na gumamit tayo kahit na mataas na load. Pero hindi naman po kasi siya fixed appliances. Ito po sa second criteria na no fixed appliance of 50% circuit rating. So 20 ampere times 0.5 is equal to 10 amperes. Kung mapapansin po natin dito sa typical household appliances, ang fixed appliances po natin dito, fixed appliance, ay ito pong refrigerator lang po. Kasi ito po nakasaksak sa ating receptacle ng 24 hours. So kung dito lang po siya, 150 watts na 0.65 ampere, so at any given time, meron na po talaga siyang fixed na 0.65 amperes. So, pasok po siya rito sa ating second criteria. Let's say ito yung 1, ito yung number 2. Pasok po siya rito. Less than 10 amperes po siya. Kasi kahit po meron tayong 0.65 watts at meron po tayong 0.65 amperes at 0.8 amperes na parating naka-load sa bahay o parating naka-umaandar na loads. So, pwede pa rin po tayong gumamit ng rice cooker ng 1 oras na 3.5 ampere. Pwede rin pa rin po tayong mamalansya, gumamit ng flat iron at 5.2 amperes. Ito po, kaya po siya malaki, kaya po ganito yung range niya. Yung pong ating flat iron, meron po siyang para pong switch na para po lumakas po yung init. Meron po siyang para tinitimplang init, kaya po siya lumalakas. Kaya hindi po siya steady. Ito po, hindi po steady ang load niya. Yan po. So para po siyang may rheostat na pwedeng para po sa mahinang init hanggang malakas. Pero po nandito pa rin po siya sa 6.5 ampere. Yung water kettle po, to boiled water, na kahit meron po tayong 10 ampere, pero po at least mga 3 to 5 minutes lang po ang magpainit ng tubig. Kaya hindi po siya may exhaust ang ating 16 amperes. Kahit po tayo magluto sa ating electric cooker na may 2 coils ng mga 1 oras, so 6.5 to 8.7 amperes. So pasok pa rin po siya dito sa criteria ng Philippine Electrical Code na 16 amperes. Having dito sa second criteria na wala rin po tayong fixed appliance na nakasaksak o tumatakbo na 10 amperes. So yan po yung ating computations ng single circuit na ito lang po ay isang example o pagpapakita na safe po. Safe na safe po basta nag-follow lang po tayo sa Philippine Electrical Code. Safe po yung single circuit natin at yun naman pong size of wire, size ng current protection, i-discuss ko na lang po siya sa susunod ko pong video tutorial. Naka-ready na rin po yung ating third video tutorial. Ito po siya, pahapyaw lang po. Ito pong single family dwelling unit up to 50 square meter.
with loads not exceeding 3,680 volt amperes. Ito po rin siya, nasa 48 square meters. Para po sa aking third video. So, para po dito sa ating second video tutorial, para po sa uh, pagpapakita ng typical household appliances loads na pasok po dito sa Philippine Electrical Code, ito po. So, sana po ay may natutunan kayo sa aking second video tutorial. At palagi nyo pong aabangan ng aking mga susunod pang mga topics. So, ito po, by the way po, kaya ko po sinusulat ito, hindi po siya typewritten, no? Hindi po siya typewritten. Kasi po, habang pong ginagawa natin to, doon po tayo natututo. Para po maintindihan nyo habang sinusulat, mas maganda po mag-aral ng ganon. Kesa po parang binabasa ko na lang siya. So, sana po may naiintindihan po kayo sa ating video tutorial ngayon. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-like or pag-comment para po mapaganda natin ang ating tutorials. Kung ano po ang inyong mga comments, please comments po. Salamat po. Bye-bye. Cheers!